ni Apostol Peter. Mm-hmm. Maging handa kayong magbigay ng sagot sa mga nagtatanong sa inyo. Mm-hmm. Sa 1 Peter 3:15. At ganun din sa Luke chapter 13 verse 19 to 21. So, ganun siguro ay maganda ay sa sunod mag-schedule ulit tayo ng pag-uusap. Pwede rin mag-present kami sa amin tapos magtatanong kayo sa amin. Halimbawa, Sabat, gano'n. Kasi yung mga Sabadista, tinawag kami Sabadista dahil mga Seventh Adventist kami. Di ba? So, pwede rin kayo magtanong sa amin. No? Bakit kayo mga Seventh Adventist? Pwede rin kayo magtanong, bakit yung si Jesus sa inyo ay Diyos at ito ay pwede ikabit kay Jehovah. So, mayroon kaming presentation gano'n at naniniwala kami na eternal ang Jesus Christ. Ang hindi lang namin pinaniniwalaan ay espiritong nilalang siya ng Diyos. Inabasa ko dito. Kasi dito nakalagay, si Jesus Christ ay espiritong nilalang ng ano Diyos. Pala siya? Di namin, kasi pagka nilalang siya, the created being. Hindi siya makapag-create ng universe o ng world kung nilikha siya. Di ba? Like for example, Malay mo, binigyan din siya ng kapangyarihan. kasi si Lucifer, binigyan ng kapangyarihan. No? Sabi pa sa inyong libro ay chief siya sa mga angels before siya na-fall. Pero bakit hindi siya kayang mag-create o hindi niya kayang mag-create ng kahit anong bagay? Magkaibang kapangyarihan. Di ba? Kasi unang-una, kasi kung si Lucifer ay chief ng mga angels, so napakalaki ang kanya kapangyarihan. Di ba? Pero hindi naman kapantay ng Diyos. Opo. So, sa amin kasi, si Jesus Christ ay eternal. Kumbaga walang hanggan siya. Hindi siya created being. Kasi kasama siya ng Ama. Mayroon binabanggit na Panginoon, sabi ni Jesus Christ, Ama, luwalhatiin mo ako gaya ng kalwalhatiang tinamo ko sa iyo bago pa nalikha ang sanlibutan. So, si Jesus Christ, niluluwalhati niya ang Ama. Yung Ama naman, niluluwalhati niya ang Anak. Bakit? Kasi pareho sila ng glory. Ayon sa Biblia. Kung gusto niyo malaman yung talata na yon, 17:5 ng John. So sa amin kasi, when it comes to Godhead or yung pagka-Diyos, ay equal sila sa pagka-Diyos. Pero sa pagiging ama ng Ama talaga siya. Jesus Christ Anak. Pero equal sila na Diyos sa aming paniniwala. Meron din naman binanggit sa inyong Bible na hindi lang niya kumbaga hinubad niya, kumbaga He emptied himself, he humbled himself. Kasi kung hindi niya ginawa yon, Hindi magiging tao. Unang-una, kung hindi niya ginawa yon, hindi matupad yung magpako sa cross, hindi tayo matubos. So ang purpose lang naman yun na he humbled himself, he emptied himself, no? Tapos kinuha niya yung form ng human being para tayo matubos. Yun ang pinaka-purpose nun. So pagka kami tatanungin nyo, para sa amin, si Jesus Christ ay anak siya ng Diyos, at pagka-anak siya ng Diyos, Diyos siya gaya ng kanyang Ama. Di ba? Halimbawa, ikaw may anak hindi naman pwede maging yung anak mo unggoy. Tao din. Di ba? Magkaiba nga lang kayo. Equal kayo bilang tao. Tama ba yun? Hindi. Equal kayo bilang tao. Pero pagiging ama mo, tama ka sa kanya bilang anak. Di ba? Ganon din naman si Kristo. Hindi siya maliit na Diyos. No? Kasi wala naman tayong mababasa sa Biblia na mababang Diyos siya o maliit na Diyos. Actually, ang nakalagay sa Bible ay equal sila. Kaya lang, nagpakababa siya sa kanyang sarili para matupad niya yung misyon niya sa mundo, ang tubusin tayo. So, meron tayong differences pagdating sa ganong bagay. Kasi unang-una, naniniwala kami na ang Diyos ay hindi lang isang persona. Sa inyo, isang persona, di ba? Nung Diyos na Jehovah, isang persona. Sa amin, hindi lang isang persona. Yung lumalang sa Genesis 1:1, hindi lang isang persona yun. Kundi, more than one person. Paano namin ma-prove yun? Sa verse 26, nakalagay din doon. Lalangin natin. So, mayroong pronoun doon na natin. Okay. Hindi naman pwedeng kung isa lang persona si Jehovah o ang Diyos. Hindi naman pwedeng sabihin, lalangin. Dapat, kung wala siyang kasama na co-creator na, dapat lalangin ko. Ilalangin natin. Meron siyang kasama. May mga nagsasabi naman, angel. I don't know kung yun ang paniniwala nyo. Angel yung kasama ng Diyos.
Hindi kami naniniwala na ang angel ay kasama ng Diyos ng paglalang o kasama niyang lumalang dahil ang angel hindi naman creator. At isa sa attributes ng Diyos, ng tunay na Diyos ay manlilikha. So therefore, si Jesus Christ ay manlilikha. Alam niyo kung bakit? Doon sa John 1:1, sa verse 2 noon, sabi niya, nilikha ang lahat ng bagay. Pamamagitan niya. Magitan niya. So, walang nalikha, ang sabi pa roon, walang nalikha ng anumang bagay Kung kung wala wala siya. So, naniwala kayo doon, si Jesus Christ Creator. So, pagka-Creator, ay Diyos, yeah. Kasi ang isa sa attributes ng isang Creator, o ng isang Diyos ay manlilikha. No? Yun ang, oo. Kasi pagka wala namang nalikha dito sa mundo na hindi likha ng Diyos nung panahon ng creation. Di ba? At yun ay na-create from ex nihilo. Pag sinabing ex nihilo ay out of nothing. So kumbaga, talagang yung power na yon ay galing sa kanila. Kaya sa Biblia, maraming tawag sa kanila. Mayroong tawag na El Shaddai, El Elyon, di ba? Adonai, Yahweh. Kasi may mga meaning yun. No? Halimbawa, yung salitang Yahweh, yun ay pakikipagtipan. Personal pakikipagtipan niya sa kanyang bayan. Ang salitang Yahweh. At pinakilala na naman ng Diyos yung salitang Yahweh sa Exodus chapter 6 verse 2. Actually, hindi talaga yan, kung titingnan natin, hindi talaga yun ang pangalan ng Diyos. Kasi yung salitang Yahweh, ipinakilala lang ng Diyos dahil doon sa lingwahe ng Israel, yung Hebrew. Pero mayroong nakalagay sa 12:4 ng 2 Corinthians na mayroong lingwahe sa langit, hindi ka pareho ng tao. At hindi pinahintulot na malaman ng tao. Okay? So, doon pinakita lang namin na hindi kami stick doon sa pangalan. Jehovah ba? Or Yahweh. Basta, gaya ng sinabi mo, sa person kami tumutukoy. So, pwede kami tumawag na Yahweh, pwede kami tumawag na Jehovah, pero specific tawag namin, Ama. Bakit? Kasi nung ipinakilala ng Panginoong Jesus, yung Father, ay Pater sa English, sa Greek. Pag sinabing Pater ay Father. Ibig sabihin ay tinuturo tayo ni Kristo sa Ama. Kumbaga, yun ang way na yung relasyon natin sa Ama ma-restore. Kasi alam naman natin na hiwalay tayo. So doon pa lang makikita natin na pagka-ama natin, ang tawag natin Ama. Kasi kung halimbawa, naniwala tayo pangalan ng Diyos ay talagang Jehovah. Tapos ang tawag natin sa Kanya, Jehovah. No? Diba? Parang wala tayong respeto, ano? So, tawag natin sa Kanya, Ama. Halimbawa, ang tawag mo naman ay Amang Jehovah. Parang, mayroon pa palang Ama ikaw na tinatawag. No? Liban sa Jehovah. So, pagtatawag ka lang ng Jehovah, pag sa Kanya. So, kasi pag tinatawag namin yung Diyos sa langit, Ama ang tawag namin. Dahil, kumbaga sabi ni Pablo, adopted tayo, naging anak niya tayo nung tayo na-reconcile from Jesus Christ. Yun ang paniniwala namin. Tsaka hindi lang yun ang paniniwala namin, marami kami paniniwala. Sa Sabbath, niniwala kami doon sa Christian behavior, yung Sabbath na yun, yung 10 Commandments. Sa inyo kasi parang, nabasa ko sa Bible, sa inyo, wala na yung 10 Commandments. 10 Commandments? Oo, yung 10 utos. Opo. Pero meron akong nabasa dito sa inyong aklat, na pagbabawal sa mga Diyos-Diyosan, ginamit niyo yung 10 utos. Exodus chapter 20, verse 4 and 5. So, yun ay, parang sabi ko ay, curious ako doon, parang sabi ko, mayroong conflict. Misunderstanding lang yan. Hindi naman, nakalagay mismo. Gusto mo basahin natin? Alam ko nakalagay yun doon. Pero yung pagkaunawa nyo na wala na yung 10 commandments, baka misunderstood lang. Kilala nyo galing si sa ano? iba. Mayroon akong i-refer sa inyo na veteran Jehovah's Witness member, si Kuya Cornelio. Sa Makati siya, sa tawag nito.